hurt. Bakit ikaw lang? Asan yung siyam? Siguro kung Diako, isa lang ang nanatili rin siyang bumalik, baka siguro hindi pa masyadong masama loob ni Lord. Pero kakitaan niya na isa lang ang natutong bumalik. Foreigner pa, Samaritano pa. Samantalang obviously siguro yung siyam na yon ay mga Hudyo. Okay? Pero sila ay nakakalimot sa ating Panginoon. Mga kapatid ko, tingnan po natin ang ating mga sarili. Sa church po kaya natin ito, ilang porsyento ang totoong nagsasabing, Panginoon, maraming pong salamat sa iyo. Gusto ko unawain natin dito mga anak ng Diyos, na ang pagpapasalamat nitong lalaking ito ay hindi uri ng pagpapasalamat na salita lamang. Sapagkat obviously, naniniwala ako yung siyam na yon, nung habang sila ay nakakaranas ng kagalingan, hindi malayo na sila nagtutuwa, sumisigaw. Hindi malayo sinasabi na, thank you Lord, praise the Lord, I'm healed. Pero nasaan ang kanilang direksyon? Papalayo. But this man, sabi niya, teka muna, hindi ito ang tamang way na pagpapasalamat. He made some effort. He took effort in looking for Jesus. Tandaan natin, malayo na siya. At si Jesus Christ, mobile. Hindi siya nanatili doon. Lakad dyan ng lakad kung saan pumunta yan. Okay? Anong ginawa niya? Binalikan niya yung lugar na yon at maaaring hindi na niya nakita ron ng ating Panginoong Yesus. Pinagtanong-tanong niya kung saan na pumunta si Jesus Christ. It took some time for him para makita niya at matagpuan niya ang ating Panginoong Yesus. At nung nakita niya ang ating Panginoong Yesus, nung ginawa niya, nagpatira pa siya. At hindi niya ipinakita na thank you lang sa salita. Kung hindi pinakita niya yun sa gawa. By looking for Jesus. Nagpatira pa siya. Ipinakita niya ang totoong paggalang at pagrespeto na nararapat sa isang Diyos. Gusto ko maunawaan natin mga anak ng Diyos. Alam ko, bilang mga anak ng Diyos ngayon, hindi malayo na, marunong naman akong pagpasalamat, siguro hindi ako ingrata. I know how to say, thank you Lord. Pagka may blessing, thank you Lord. Pagka bago kumain, thank you Lord. I mean, alam po ninyo mga kapatid ko, okay, madaling magsalita ng thank you, and yet you can God can still consider you an ungrateful son or children. Sapagkat, sabi ko nga po, yung siyam na hindi malayong nagsisisigaw at sinasabing, thank you Lord, sa healing. But their direction, different direction. And there are lots of people, even Christians, saying, thank you Lord. But their direction is not to serve Him. It's not to look for Him and say, Lord, I am here. You are my master. Mga anak ng Diyos, hindi po sapat, pakinggan po ninyo ako mabuti, hindi po sapat yung tayo po ay nakikinig lamang ng salita ng Diyos. Hindi po sapat yung makita ng Lord o marinig niya, nagte-thank you tayo sa Kanya. Ang hinahanap ng Panginoon. Tingnan po ninyo, hindi naman siguro malayong alam ni Lord na nagpapasalamat yung siyam at nagsisigawan na, thank you Lord, well, pinagaling mo kami. Pero tingnan po ninyo, ang hinahanap ni Jesus Christ, yung presence mo sa harapan niya. Nandiyan po ba kayo? Amen. Sabi ni Jesus Christ, nasaan na yung siyam? Bakit nag-iisa ka? Bakit ikaw lang ang nandito ngayon? Minsan nakakala natin si Lord hindi naghahanap sa atin. Nagkakamali tayo. Mayroong expectation ang Diyos sa atin. Huwag natin sabihin, atarimay na ko to. No, nagkakamali po tayo. Ginawa ng Lord ang kanyang part to bless and to help us, to support us. Now, let's do our part. And that is to give your life a living sacrifice to Him. Paano po ang buhay natin ito? Kasi gusto ko pong maunawaan natin bilang mga anak ng Diyos. Minsan, nagagawa ng dyablo na i-divert ang ating buhay. Instead na makita natin ang ganda na ginagawa ng Diyos sa atin, dinadivert ni Satan yung buhay mo sa, tingnan mo, may problema ka na naman. Ito na naman ang sitwasyon ng buhay mo. Naiiba ni Satan ang sitwasyon. Pero tingnan po ninyo,
Okay? Minsan kahit maganda na nangyayari, sabi ko nga, minsan kahit maganda yung pangyayari, yan pa rin ang sitwasyon. Kayang i-divert ni Satan ang ating kaisipan. I-divert niya sa mas magagandang bagay. Tatanggalin niya ang ating isipan sa magandang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Minsan tingnan po ninyo, minsan, nagawa niyo na bang ma-appreciate na kapag namatay ka, pupunta ka sa langit? Nagawa mo na bang ma-appreciate yung bagay na tinanggap mo mula sa Kanya? Okay? Or, parang sabihin mo, atarimay kasi tinanggap ko si Kristo sa aking puso. And sinabi ko naman sa Kanya, thank you Lord sa buhay na aking tinanggap mula sa Kanya. Siguro tama na yun. Well, maganda yon for a starter. Pero masasabi ko po sa inyo mga kapatid ko, na mas maganda kung makikita ng Diyos na you will now try to seek Him in your life. Bibigay mo talagang the best mo na makakaya mo. Yung bagay na inilagay ng Panginoon na talento sa iyo. Okay? Sapagkat katulad ditong lalaking ito, nung dati wala siyang buhay. Outcast siya. Naghihintay na lang siya ng kamatayan, okay, sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Pero nung siya ay nakatanggap ng ng kagalingan mula sa Panginoon, na-restore ang dati niyang buhay. Pwede na siya magtrabaho, pwede niya yakapin ang kanyang mga mahal sa buhay. Nabalik ang talagang buhay. Nagkaroon siya ng buhay maguli. At kagaya natin mga anak ng Diyos tayo noon, okay, tayo po ay patay. Pero kailan natin na-appreciate na ngayon, okay, anuman ang mangyari sa buhay ko, ako'y may relasyon sa ating Panginoong Yesus. Ang daming mga tao dito sa mundong ito na hindi nakakakilala sa Kanya, but I was one of those chosen by Him na makasama at maging citizen ng sangkalangitan. Kailan natin na-appreciate po yun, mga kapatid ko? Alam niyo kung bakit hindi natin appreciate? Sapagkat dinivert ni Satan ang ating mga kaisipan sa mga bagay na panglupa lamang. Kadalasan puro problema pa ang ito ipofocus sa iyo. Kaya hindi mo ngayon ma-appreciate si Lord. Amen? Bilang anak ng Diyos, anong dapat nating gawin? Okay? First, dapat nating maunawaan that as Christians, we should have the spirit of gratitude. Dapat mapanatili natin yung spirit of gratitude na yan. Okay? Sa ating mga buhay. Manatili tayong patuloy na appreciative sa bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo, si David, si King David, in spite ng kanyang maraming kapalpakan sa buhay, kung tutusin mga kapatid, an average Christian compared doon sa kanyang mga kasalanan, ay wala pong magagawa ang average Christian sa kasalanang sangkatutak na ginawa ni Haring David. But in spite of those things, in spite of his shortcomings and sins, alam po ninyo, siya ay tinawag nating Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, na a man after God's own heart, taong malapit sa aking puso. Bakit? Sapagkat alam ni David kung papaanong magpakita ng gratefulness sa kanyang Diyos. Kung babasahin niyo po ang Salmo, magugulat kayo, kahit lang sa kulay ng bulaklak. Sabi niya gano'n, Panginoon, pinupuri kita sapagkat ang ganda-ganda ng kulay nitong bulaklak na ito. Ang mga ibon sa parang, ang mga bundok na aking natatanaw. Para lamang ako ay magkaroon ng kasiyahan sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa buhay na ginagawa mo. That's how he appreciates God. Ultimo sa mga maliliit na hindi natin kadalasang pinapansin.